Maligayang pagdating sa Bukidnon. Ang food basket ng Mindanao at tahanan ng mayamang kultura, malamig na klima at magagandang kabundukan. Ang Bukidnon ay matatagpuan sa Northern Mindanao. Malaybalay City ang kabisiran ng lalawigan ng Bukidnon sa Northern Mindanao, Pilipinas. Kilala ito bilang Soft Summer Capital of the Philippines. Dahil sa malamig nitong klima at mataas na lokasyon, humigit kumulang 3,000 talampakan sa ibabaw ng dagat. Noong panahon ng Espanyol, bahagi ang Malaybalay ng Misamis Oriental. Inilipat ang sentro ng bayan mula sa lumang pamayanan sa Nilnabo, habang patuloy na lumaki ang komunidad. Noong 1907, itinalaga bilang kabisira ng Bukidnon nang malikha ang lalawigan. Noong Oktubre 19, 1907, opisyal na naging isang munisipalidad. At noong Pebrero 11, 1998, naging isang ganap na lungsod sa pamamagitan ng Republic Act 8490. Sa kasalukuyan, ang lungsod ay sentro ng pamahalaan, edukasyon, kultura at eco-tourism sa Bukidnon. Ang Malaybalay ay sentro ng pamana ng mga lumad sa Bukidnon. Malalim ang ugat ng kultura nito sa mga tradisyong katutubo. 7 pangunahing pangkat etniko ng kaugnay ng Malaybalay at Bukidnon. Una, Bukidnon. Pangalawa, Higaonon. Pangatlo, Talaandig. Pang-4, Manubo. Panglima, Matisalog. Pang-6, Tigaonon. At pang-7, Omayonon. Ipinapakita sa pista ang street dancing, makukulay na kasuotan ng tribo, ritual, agro-fair, at katutubong musika. Isa ito sa pinaka-authentic at etnikong pagdiriwang sa Pilipinas. Meron din itong mga pangunahing lugar pasyalan. Una ay ang Kamulan Grounds, isang cultural park na pinagdarausan ng mga Kamulan Festival at may mga bahay tribo. Pangalawa ay ang Mount Kitanglad Range Natural Park, isang proyektadong lugar na may kabundukan, ilog at mayamang biodiversity kabilang ang Philippine Eagle. Pangatlo ay ang Pitcher Plant Farm at Nasuli Springs, mga natatanging eco-attractions na may bihirang halaman at natural na bukal. Panghuli ay ang river tubing at trekking, mga sikat na gawain pang-adventure. Pangkultura at makasayang lugar ng Malaybalay. Una ay ang Monastery of the Transfiguration, isang Benedictine monastery na dinisenyo ni national artist Leandro Locsin, kilala sa arkitektura at kape nito. Pangalawa ay ang Rizal Park, Capitol Grounds, sentro ng mga pagtitipon at may makasayang gusali at harden. Subukan rin ang pagkain at lokal na produkto ng Malaybalay. Una ay ang binaki, cake na gawa sa mais, pinya ng Bukidnon, at lokal na kape. Pangalawa ay Valencia City. Ang Valencia City ay isa sa mga pangunahing lungsod ng Bukidnon. Kilala ito bilang City of Golden Harvest dahil sa matabang lupa at mataas sa produksyon ng palay, mais, tubo at iba pang panananim. Dati isang baryo ng Malaybalay na tinatawag na Mailag. Naging hiwalay itong munisipalidad noong 1959 sa pamamagitan ng Republic Act No. 2667 at pinalitan ang pangalan bilang Valencia. Noong Enero 12, 2001, naging lungsod ng bisa ng Republic Act No. 8985. Dahil sa malawak at matabang kapatagan, naging sentro ito ng agrikultura at kalakalan ng Bukidnon. Sa kasalukuyan, kinikilala ang Valencia bilang sentrong pang-ekonomiya ng lalawigan. Meron din mga katutubong tribo at kultura ang Valencia. Bago pa man maging makabagong lungsod, tahanan na ito ng mga katutubong lumad tulad ng Bukidnon, Talaandig, Higaonon at Manubo. Ang mga tribong ito ay nagsasagawa ng tradisyonal na pagsasaka at ritual. Naniniwala sa mga espiritu ng kalikasan, may mga makukulay na kasuotan na may burda at palamuting butil
at nagsasayaw sa mga pandiriwang. Pinagsama-sama ng kultura ng Valencia ang katutubong tradisyon, Kristiyanong pananampalataya at impluwensya ng mga imigranteng mula sa Visayas at Luzon. Meron ding mga pista at pagdiriwang ang Valencia. Una ay ang Golden Harvest Festival. Idinaraos tuwing Enero 12 bilang pagdiriwang ng Charter Day ng lungsod. Tampok dito ang street dancing, agricultural exhibits, patimpalak ng kagandahan, at mga pagtatanghal. Pangalawa ay ang kapistahan ni San Agustin. Ipinagdiriwang tuwing Agosto 28 bilang parangal na patron ng lungsod. May mesa, parada, at iba pang selebrasyon. Meron ding mga lugar pasyalan sa Valencia. Una ay ang Lake Apu, isang crater lake sa barangay Guinayoran. Mainam para sa pamamangka, paglangoy, at picnic. Pangalawa ay ang Mount Kalatungan Range Natural Park, ikalawang pinakamataas na hanay ng bundok sa Bukidnon. Angkop para sa hiking at trekking at may mayamang biodiversity. Pangatlo ay ang Valencia City Plaza, matatagpuan sa gitna ng lungsod at sentro ng mga pagtitipon. At ang panghuli ay ang mga plantasyon, malalawak na palayan, taniman ng pinya at tubo na napapakita kung bakit tinatawag itong Golden Harvest. Ang Baungon ay isang munisipalidad sa hilagang bahagi ng Bukidnon na napapaligiran ng Cagayan de Oro City, Libuna, Sumilao at Talagag. Isa itong pamamagitan ng agrikultura kung saan karamihan sa mga residente ay nagsasaka ng mais, palay, gulay at nag-aalaga ng hayop. Mga wikang sinasalita nito ay Cebuano, Tagalog, Binukid at iba pang katutubong dialekto. Mga pasyalan ng Baungon: Lote Embatog Waterfalls, likas na talo na angkop para sa mga mahilig sa kalikasan. Ikalawa, Ilog Kabula, kilala para sa mga gawaing pantubig at piknik. Simbahan ng San Isidro Parish, mahalagang palatandaan ng komunidad. Kasama rin sa mga kalapit na likas na atraksyon ang ilang bahagi ng bulubunduking, kitanglad at mga lambak na kagubatan sa Hilagang Bukidnon. Kapistahan ni San Isidro Labrador, parangal sa patron ng mga magsasaka na nagpapakita ng kulturang argaryo ng bayan. Ikalawa, Cabanglasan. Ang Cabanglasan ay isang landlock o napapaligiran ng lupa na munisipalidad sa timog silangang bahagi ng Bukidnon. Kilala ito sa mga lambak na agrikultural, matataas na kagubatan at mga sistema ng ilog na sumusuporta sa kabuhayan ng mga magsasaka. Bagamat, limitado ang nakakatalang kasaysayan online, nakikita sa kultura nito ang paghahalo ng mga Cebuano na nanirahan sa mga tradisyong katutubo. Mga pasyalan: Cabanglasan Public Market, masiglang pamilihan ng sariwang ani at mga produktong gawa ng kamay. Magagandang tanawin sa kanayunan at mga sanga ng ilog. Angkop para sa nature walk and agritourism. Karaniwang umiikot ang mga pista sa patron ng santo at pag-aani. Tulad ng iba pang mga munisipalidad sa Bukidnon, nag-iiba ang schedule at iminagdiriwang taong-taon ng bawat barangay. Ikatatlo, ang Damulog. Ang Damulog ay unang tinirahan ng mga katutubong Manubog. Ang pangalan nito ay nagmula sa Damulog, na nangangulugang lugar paliguan, tumutukoy sa isang ilog kung saan nagtitipon ang komunidad. Nang mabuksan ang Sayre Highway noong 1953, lumago ang kalakalan at dumadami ang mga migranteng mula sa Visayas at kalapit na lugar. Nanatiling bahagi ng pagkakakilanlan ng bayan ang pamana ng mga Manubog na makikita sa mga tradisyon at pagdidiriwang. Mga pasyalan: Ilog Damulog, magandang lugar para sa piknik, pangingisda at pagpapahinga. Kasama rin ang mga kagubatan at daluyan ng tubig na patuloy na dinarayo ng mga bisita. Araw ng Damulog, tuwing Agosto 16, may mga gawaing pangkomunidad. Ikalawa, Pista ng Bayan, tuwing Oktubre 7, bilang parangal na mahal na bayan sa Berhen ng Santo Rosario. Ikaapat,
Dangkagan. Ang Dangkagan ay isang munisipalidad sa gitnang Bukidnon na hinubog ng mga katutubong komunidad ng Bukidnon na nagsasaka. Pinaghalo rito ang katutubong tradisyon at impluwensya ng mga migranteng magsasaka sa paglipas ng panahon. Kilala ang komunidad sa pagiging magiliw, sa musika, alamat at mga pagdiriwang na kaugnay ng pagtatanim at pag-aani. Mga pasyalan. Overview Park. Magandang tanawin mula sa mataas na lugar. Lawa na Pinamaloy. Tahimik na lawa sa kalapit na Don Carlos. Blue Water Cave. Likas na lugar para sa pakikipagsapalaran. Mga ilog, daanan at rolling hills. Angkop para sa hiking at paglagoon. Mga pista pagdiriwang. Ipinagdiriwang ang mga lokal na pista karaniwang kaugnay ng siklo ng agrikultural at patron ng santo. Nag-iiba ang detalye depende sa barangay. Panlima, Don Carlos. Ang mga unang naninirahan dito ay pinamunuan ng lider na manubo na si Dato Andaron at ang kanyang pamilya. Ang lugar ay dating tinawag sa Mendoza bago naging Don Carlos. Sa pagdating ng mga Kastila, naipaloob ang pamumunong katutubo sa mga tradisyong Katoliko at bagong sistema sa pagbibigay pangalan. Sa kasulukuyan, pinagsasama ang munisipalidad, ang pamana ng katutubo at masiglang lipunang agrikultural na kilala sa pagsasaka, pagtatanim ng prutas at luntiang kapaligiran. Mga pasyalan, lawa ng Pinamaloy, tanyang na lugar para sa piknik at pamamasyal. Hamugway Ridge, Pahurahay Ridge at Mabuhay Ridge. Magagandang tanawin, Sinangguyan at Kabandiagan Falls. Magagandang talon. Flores Eco Farm and Resort Club, ecotourism ng pasyalan at tuluyan. Mga pistang pagdiriwang. Ang mga pista ng bayan ay parangal sa patron na santo at tradisyon ng komunidad. Tulad ng ibang panahon at bayan sa Bukidnon, kaugnay nito ang panahon ng pagtatanim at mga pagdiriwang panrelihiyon. Ka-anim, Impasugong. Ang Impasugong ay isa sa mga pinakamatandang pamayanan sa Bukidnon. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang manubo na impasog, na nangungulugang pagpapadaloy ng agos paitaas, na tumutukoy sa isang alamat tungkol sa isang dato na ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbabaliktad ng agos ng ilog. Naging isang munisipalidad ito noong 1917 sa panahon ng mga Amerikano. Nagsilbi rin itong unang sentrong pampolitika ng Bukidnon bago ito naging kapisira ang Malaybalay. Mga tribo. Higaunon, Talandaig, Tribong Bukidnon, ilang grupo ng manubo. Ang lugar ay mayaman sa katutubong tradisyon, ritual, awit at mga epikong kwento. Malakas ang impluwensyang katutubo, tradisyonal, na sayaw at musikang kulintang, pamayanang agrikultural, kagaya ng mais o gulay. Kaya lang may malalamig na kalema at uplad na farming. Mga pasyalan. Bukidnon, Bundok Kitanglad, isa sa pinakapataas na bundok na Mindanao. Bundok Kalatungan, ikalawang pinakamataas na bundok sa Mindanao. Communal Ranch, magagandang damuhan, Loti Peaks Bridge Camp, kilala sa Sea of Clouds. Mga pista, Araw ng Ipasugong, Hunyo 25. Pakikilahok sa mga Kaamulan Festival tuwing Pebrero to Marso. Ang ikapito, Kadingilan. Naitatag ang Kadingilan noong 1978. Pinaniniwala ang nagmulas ang pangalan nito sa isang lokal na salita na tumutukoy sa lugar na maraming puno. Umunlad ito bilang isang pamayanang agrikultural na may mga migranteng mula sa Visayas, mga tribo, manubo, matigsalog, mga Cebuano na naninirahan. Kultura, ekonomiyang manakabatay sa pagsasaka, kagaya ng palay, mais at tubo. Pinaghalong tradisyong Kristiyano at katutubo. Mga pistang nagkasentro sa komunidad. Mga pasyalan, mga bukirin at tanawin sa kanayunan. Mga ilog para sa pangingisda, maliit na ecotourism areas at mga bukal. Mga pista, pista ng bayan, karaniwang ipinagdiriwang bilang parangal ng patron, santo ng Katoliko. Nag-iiba kada barangay. Karaniwan din ang pagdiriwang ng pasasalamat sa ani. Ikawalo, ang Kalilangan. Naitatag ang Kalilangan noong 1959. Ang pangalan nito ay mula sa salitang manubo na nangangulugang
lugar ng pagdiriwang o kasiyahan. Dati itong bahagi ng pangantukan bago naging isang hiwalay na munisipalidad. Mga tribo, Manubo, Matigsalog, mga migrante mula sa Visayas. Kultura, matibay na tradisyong agrikultural at paghahalo ng mga kulturang Katutubo at Kristiyano. Kilala sa pagkakaisa ng komunidad at mga pagsisikap para sa kapayapaan. Mga pasyalan, magandang bundok at kagubadan. Mga sistema ng ilog, mga tanawing agrikultural. Mga pista, Pista ng Bayan, Agosto 29, Kapistahan ni San Agustin. Mga pista ng barangay sa buong taon. Ikasingaw, Kibawe. Naging munisipalidad ang Kibawe noong 1961. Ang pangalan nito ay maaaring nagmula sa isang lokal na pinunong nangangalagang Kibawe o sa isang katutubong salita na naglarawan sa lugar. Naging sentro ito ng agrikultura dahil sa matabang lupa. Mga tribo, Manubo, Matigsalog, mga migranteng Cebuano. Kultura, pagsasaka ng palay at mais. Patuloy na isinagawa ang mga ritual ng katutubo sa mga muplad na barangay. Malakas ang impluwensyang Katoliko sa sentro ng bayan. Mga pasyalan, bundok Sinaka, bandal ng butok ng tribong Matigsalog, mga talon at ilog, mga kagubatang angkop para sa trekking. Mga pista, Pista ng Bayan, Mayo 15, Kapistahan ni San Isidro Labrador. Mga pagdiriwang sa pasasalamat ng ani. Ikasampu, Kitaw-Taw. Naitatag ng Kitaw-Taw noong 1961. Ang pangalan nito ay mula sa mga salitang Manubo na kita o makita at ang utaw, tao, na nangangahulugang nakakita tayo ng tao. Tumutukoy sa mga unang naninirahan na nakikita ng mga bagong dating sa lugar. Mga tribo, Manubo, Matigsalog, mga impluwensya ng Talaandig sa mga kalapit na lugar. Isa ang Kitaw-Taw sa may pinakamalaking populasyon ng katutubo sa Bukidnon. Kultura, mga ritual na katutubo at sistemang pamumunong pantribo, pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Malakas ang presensya ng iba't ibang pananampalataya at kultura. Mga pasyalan, magandang hanay ng mga bundok, mga talon at reserbang kagubatan, mga lambak na agrikultural, mga pista, Pista ng Bayan, Setyembre 1, San Isidro Labrador, mga gawaing pangkultura na kaugnay ng tradisyong pantribo. Lantapan. Opisyal na naitatag ang lantapan noong 1968 mula sa ilang bahagi ng Malaybalay. Ang pangalang lantapan ay nagmula sa salitang lokal na nangangahulugang tumingin o magmasid mula sa mataas na lugar na sumasalamin sa mabundok nitong kalupaan. Matatagpuan ito sa paanan ng Mount Kitanglad, kaya isa ito sa may pinakamalamig na klima sa Bukidnon. Mga tribo, Talaandig o pangunahing katutubong grupo. Bukidnon Tribe, mga migranteng mula sa Cebu at Bohol. Ang tribong Talaandig ay kilala sa pagpapanatili ng kanilang tradisyon, musika at mga ritual. Kultura, matibay na katutubong identidad. Mga paaralang pangkultura ng Talaandig na nagtaguyod ng tradisyonal na sine. Pagtatanim ng gulay sa kabundukan, kagaya ng lettuce, repolyo at karot. Agrikulturang angkop sa malamig na klima. Mga pasyalan, Mount Kitanglad Natural Park, Talaandig Cultural Village, mga taniman ng gulay, mga viewpoint na may tanawing Sea of Clouds. Pesta, Araw ng Lantapan, Hunyo 25, aktibong pakikilahok sa Kaamulan Festival. Libuna. Naitatag ang libunan noong 1957. Pinaniniwalaang nagmula ang pangalan nito sa isang lokal na dato
o katutubong salita. Matatagpuan ito malapit sa Cagayan de Oro, kaya nagsisilbi itong daanan sa pagitan ng Bukidnon at Misamis Oriental. Mga tribu: Higaonon, Bukidnon Tribe, mga Cebuano. Kultura: ekonomiyang agrikultural, pinya, mais at tubo. Pagsasanib ng katutubo at migranteng tradisyon. Pamumuhay na nakabatay sa pagsasaka. Mga pasyalan: Mount Capistrano, hangganan ng bayan. Mga ilog at burol. Mga bukiring tanawin. Pesta: Setyembre 29, kapistahan ni San Miguel Arcangel, mga pesta ng ani sa mga barangay. Malitbog: naitatag ang Malitbog noong 1961. Maaaring nagmula ang pangalan nito sa katutubong salita na tumutukoy sa lokal na halaman. Ito ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Bukidnon at pangunahing agrikultura. Mga tribo: Higaonon, Bukidnon Tribe, mga migranteng Visayas. Kultura: pamayanang nagsasaka, mais at palay. Tradisyonal na pagtitipon. Patuloy na pagsasagawa ng katutubong ritual. Mga pasyalan, mga talon at ilog, mga reserbang kagubatan, mga buntok para sa triki. Pesta: Hunyo 29, kapistahan ni San Pedro at San Pablo, pakikilahok sa Kaamulan Festival. Manolo Fortich, dating tinatawag na tangkulan, pinalitan ito bilang parangal kay Gobernador Manolo Fortich. Isa ito sa pinakaunlad na bayan sa Bukidnon dahil sa mga pamumuhunang agro-industrial. Manolo Fortich, dating tinatawag na tangkulan, pinalitan ito bilang parangal kay Gobernador Manolo Fortich. Isa ito sa pinakaunlad na bayan sa Bukidnon dahil sa mga pamumuhunang agro-industrial. Mga tribo: Higaonon, Bukidnon Tribe, mga migranteng Cebu at Luzon. Kultura: kulturang agro-industrial, mga plantasyon ng pinya, halo ng rural at papaunlad na pamumuhay. Mga pasyalan: Dahilayan Adventure Park, paanan ng Mount Kitanglad, Del Monte Philippines Pineapple Plantation. Pesta: Mayo 15, San Isidro Labrador Pineapple Festival. Maramag: naitatag noong 1956. Ang pangalan ay maaaring nagmula sa salitang nangangahulugang kumulo na tinutukoy sa agos ng ulo. Mga tribo: Manobo, Matisalog, mga migranteng Visayas. Kultura: agrikultura, palay, mais, tubo. May mga institusyong pang-edukasyon. Iba't ibang kultura ng mga naninirahan. Mga pasyalan: Pulangi Lake, mga nature park at ilog. Pangantukan. Kasaysayan, na itatag noong 1961. Ang pangalan ay mula sa antukan, isang uri ng puno. Mga pasyalan: Mount Kalatungan,
ikalawang pinakamataas na bundok sa Mindanao. Pista, May 15, San Isidro, Labrador. Quezon, kasaysayan, na itatag noon 1969. Kasaysayan, na itatag noon 1969 at ipinangalan kay Manuel L. Quezon. Kultura, malakas na industriya ng asukal, agricultural at plantasyon. Pista, August 28, San Agustin. 18, San Fernando. Kasaysayan, na itatag noong 1972 at ipinangalan kay San Fernando. Mga tribo, Matiksalog, Manobo, Tigwalahon. Kultura, malakas ang sistemang pamamahalang tribo, mga ritual at pamumuno ng dato. Pista, May 30, San Fernando. 19, Sumilaw. Kasaysayan, isa sa pinakamatandang bayan. Ang pangalan ay mula sa Salaw, isang sibat. Mga pasyalan, Mount Capistrano, Sumilaw Monastery. Pista, September 29, San Miguel Arcangel. 20, Talakad. Kasaysayan, na itatag noon 1948. Isa ito sa pinakamalaking at mabundok na bayan sa Bukidnon. Mga tribo, Talaandig, Higaonon, Bukidnon Tribe. Mga pasalan, Mount Kitanglig, mga talon at ilog. Pista, October 7, Mahal ng Birhen ng Santo Rosario, pakikilahok sa Kaumulan Festival.